Hello guys, good day po sa lahat. Welcome muli sa ating channel. So for today's video na naman, i-share ko naman sa inyo ngayon ang natutunan ko sa DNP DSRX1 series na mga printer na kagaya nito. So kung matatapos mo ang video na to, so alam niyo na kung paano i-troubleshoot ang klaseng printer na ito. So kung kayo po ay naka-experience ng trouble ng DNP sa inyo, kung trouble sa inyo na ang tawag nun yung double image na results sa printout sa papel, yung hindi na straight yung printout niya o kaya parang nag-blurred na yung result. Dalawa lang po ang dahilan dyan guys. Una is yung mismong print head. Pangalawa guys is yung board. Banda rito, makikita nyo dyan. Ito yon, tinanggal ko sa isa kong printer. Ito yung dahilan kaya siya nag double image. Ito yon ang dahilan. Kung hindi man lang sa print head, dito yon ang result kung bakit nag-double image po yung printout ng papel. So need mo lang tatanggalin, babaklasin, at saka kung meron kayong maraming unit na kagaya nito na yung iba mga sira na, tapos ni-save nyo lang, hindi nyo tinatapon yung mismong printer, so darating ang araw na magagamit nyo talaga, parts out na lang. So kung nasira, baklasin nyo, tanggalin nyo itong board na to. Ito, ayun, nakikita nyo dyan, yan yung tatanggalin nyo. Madali lang naman kung hindi pa kayo nakapag-try mag-backlash nyan, tapos hindi kayo sigurado magtanggal ng mga wirings, mga connections, need nyo lang picturean para reference niyo pagbalik ninyo, hindi kayo malito sa mga connections, mga wirings. So ganun lang. So pagpalit ninyo, pag-try niyo ng board na to, tapos pag-try niyo sa printout, kung ang result is okay, so ibig sabihin ito yung sira. Pero pag pinalitan na ninyo ito, tapos wala pa rin, the same pa rin yung result, yung pixelated or double image, so need nang palitan yung ito mismo, yung tinatawag na print head. So need nang palitan yan. So kung marunong naman kayong mag-DIY, gusto niyo mag-DIY, basta wag niyong kalimutan na picturean lang yung naguguluhan kayo or nahihirapan kayong ikabit muli yung mga parts na tinanggal nyo, picturean nyo lang talaga. Tapos yun lang usually ang nasisira guys, yung print head at saka itong tinatawag ko itong secondary supply board, kasi ito yung primary power supply board. Ito yung galing sa AC na i-convert niya into DC. Tapos paglipat dito, ito naman yung board na DC na kino-convert niya, segregate papunta sa
printhead papunta dito sa computer board niya. Ito. O tinatawag ko itong secondary board. Secondary power supply board. Dito yan. So yan yung dalawang problem na or dalawang anggulo na i-consider natin pag nag double image na po yung result ng printout natin. Pangatlo na error sa DNP printer na kagaya nito is yung ikita nyo yung linya, may linya sa printout. So ang gagawin nyo guys is madali lang, need nyo lang linisin itong printhead. So makikita nyo dito sa ilalim. So ayan, ito yung printhead. Hindi ko malapitan. Basta ito yung printhead guys. So may makikita kayo dyan sa ilalim na printhead. So yan yung lilinisin nyo. Kumuha lang kayo ng basahan or cotton, maglagay kayo ng alcohol, tapos punasan nyo doon sa mismong printhead nya. Wag lang tubig ang gagamitin. Yung ano lang, alcohol, para madali siyang matuyo. Then, pagkatapos, pag natuyo na siya, punasan nyo ulit ng cotton. So, silipin nyo na wala siyang naiwan ng mga cotton. Ulit-ulit mo yung gagawin para matanggal yung linya sa printout. So, ganun lang guys yung tatlo na error dito na kailangan ng maintenance. So, ganun lang po yung mga possible na sira, yung tatlo. Yung board, yung printhead, at sa pag-cleaning ng printhead mismo. So, yan. So, ito yung mga nandito sa table ko. Yung mga kagamitan ko sa pag-troubleshoot nito. So, yan. So, ganun lang po guys. Sana may natutunan kayo sa ginawa kong video na pwede nyong magamit sa pag-DIY ninyo sa inyong DNP printer na yung mga parts niya na walang available sa market. So maraming salamat po guys sa panonood sa aking video. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po. At don't forget to like and share and click the notification bell para always kayo updated sa ating mga bagong videos na i-upload. Maraming salamat po. God bless.